Magandang buhay mga boss. Ang isi-share ko sa inyo ngayon sa vlog na ito ay tungkol sa aking pagre-revive dun sa aking indoor breeding pen na mula pa noong 2018 namin siya unang ginamit. At ngayon ay 2023 na, so almost 4 to 5 years na mga boss na hindi napapalitan yung kanyang beddings. Ang advice ko sa inyo mga boss ay huwag nyong gayahin itong nangyari dito sa aming indoor breeding pen na naibaon na pati yung mga ibang kagamitan sa loob sa tagal na hindi na naasikaso yung pagpapalit ng aming beddings sa loob ng breeding pen dahil nga within the pandemic time ay hindi na kami nagpalahi ulit dahil overload nga yung aming production ng mga panahon na yon at walang kasiguruhan yung patutunguhan ng ating breeding. Kaya ngayon lang namin siya ulit inayos dahil ngayon lang ulit kami magpapalahi ulit para sa early bird ng 2024. Pero ang advice ko sa inyo mga boss, mas maganda every season ay palitan nyo yung beddings ng inyong breeding pen. Katulad nung nakita nyo mga boss, ang proseso niyan na ginawa ko ay nakita nyo na binabakbak ko yung lupa sa loob ng breeding pen, dinudurog at binabaliktad mga boss. Pero prior to that ay nilinis ko na at tinanggal na yung mga lumang ipot at beddings na aming ginamit noon. At pagkatapos yung durugin at i-level yung lupa sa loob ng inyong breeding pen ay ito na yung pagkakataon na mag-spray tayo ng Microban o kaya ay yung pinaka-ordinary na household disinfectant na Sunrox or Dolox. Lahat po ng pugaran, lahat ng sulok ng inyong breeding pen or kulungan ay kailangan ma-sprayhan ng disinfectant mga boss. At pagkatapos kong ma-disinfect ang buong breeding pen, pati na yung pugaran, hapunan, kainan at painuman ay nagsasaboy ako ng asin sa loob mismo. Kumbagay sa bawat sulok ng aking breeding pen. Dahil pagka maalat ang lugar ng inyong breeding pen ay syempre mga boss, yung ibang insekto na katulad ng mga centipede, yung mga scorpion, yung langaw mga boss, ayaw niya dun sa maalat, at saka yung ipis, yung cockroaches, yun po ay carrier ng bulate mga boss. Kaya pagka nilagyan nyo ng asin ang kulungan or ang breeding pen ng inyong materyales ay makakaasa kayo na hindi masyadong magtatambay dyan yung langaw na markadong tagadala ng mikrobyo sa kahit saang mang lugar. At yung ipis mga boss, napanood ko sa comment ng isang sikat at legend na sabungero na yung ipis pala mga boss ay carrier ng itlog ng ipis. Paborito yan ng ating mga manok mga boss. Kaya pag tinuka nila yung ipis at kinain mga boss, may posibilidad na mapipisa yung itlog ng tapeworm na nasa loob ng ipis at dun na mag-uumpisa yung cycle ng tapeworm sa loob ng inyong manok. Kaya lagyan nyo ng asin ang loob ng inyong breeding pen mga boss. Ang pangalawang layer ng beddings na aking ginagamit mga boss ay yung uling na siyang nag-a-absorb sa ammonia na dulot mismo ng basang ipot ng ating mga manok. Dati, ang ginagamit ko mga boss ay yung carbonized rice hull, yung inuling na ipa. Pero ngayon, wala na kaming source noon, naubusan na daw. Kaya ang ginamit ko mga boss ay yung uling ng kahoy. Pwede rin kayong gumamit mga boss ng uling ng bao ng niyog or kahit na anong klaseng form ng uling dahil ang uling ay magaling yan mag-absorb
ng moisture at mag-absorb ng ammonia. Kaya yan ay kinakalat ko sa buong breeding pen para kahit paano ay ma-minimize yung ammonia sa loob ng inyong breeding pen. At friendly din yan mga boss sa ating mga manok. Kahit makain or matukan nila yan, walang problema dahil yan po ay natural, hindi po yan chemical. Ang pangatlong layer ng beddings na inilalagay ko sa aking breeding pen mga boss ay yung buhangin, river sand, kung ano man, sea sand, kung ano man ang available sa inyo. Mas maganda kung river sand na sinalandra, yung ginagamit na sa pangpalitada mga boss, yung pino na. Malaki ang naitutulong ng buhangin sa ating mga manok mga boss dahil ito po ang kanila'y tinutuka at nagsisilbing katulong nila sa pantunaw ng kanilang mga kinaing grains. Pagkatapos mga boss, ang pinaka the best na pan-toppings sa beddings na ating gagawin ay yung tae ng grass-fed animals katulad ng kalabaw, kabayo, baka, tupa, kambing, ganun po mga boss. At huwag na huwag niyong kalilimutan, every layer mga boss ay nailalagay yung beddings ay mag-spray kayo ng disinfectant. At syempre, patagin nyo mga boss ng maayos at yung ating mga manok na dyan ang magpapatuloy na maghalo sa lupa, asin, uling, buhangin na ating inilagay sa pamamagitan ng kanilang pagkalaykay. Pag kumpleto na ang beddings at na-disinfect na ng maayos, ang last na nilalagay ko mga boss sa aking breeding pen at maging sa mga pugarana ay yung dahon ng dangla, kung tawagin namin dito sa aming lugar. Hindi ko alam mga boss kung ano ang tawag ninyo sa inyong lugar, pero sure ako na may tumutubo rin sa lugar ninyo. Dito po sa amin, magmula nung namulat ako sa pagmamanok, kahit pa sa aking mga ninuno, sa mga native or labuyo nilang mga manok ay nilalagyan nila ng dahon ng dangla yung kulungan at kahit yung mga galaan ng kanilang mga manok, pati pugaran. Dahil ang dahon daw ng halamang ito na tinatawag naming dangla ay pangontra sa hanip, lisa, kuto at yung red mites na tinatawag. Di po ba pagka gumagamit tayo ng natural hatching method na yung inahin mismo ang nagdilimlim, pagkapisa pa lamang nung sisi mga boss, nakikita nyo niya sa mata, sa tainga, or kahit sa singit-singit ng kanilang mga katawan na may mga hanip na yun ay sumisip-sip sa kanilang dugo at yun ang tinatawag na red mites. Pag napasok po ng red mites yung inyong manukan, napakahirap nyo na pong tanggalin. Pero ako, ang ginagamit ko lang na pangontra ay ito lamang dahon ng dangla. Tutukan nyo po itong buong video na to dahil isishare ko sa inyo ngayon ang proseso ng tamang paggamit ng dahon ng dangla sa inyong manukan. Particular na mga boss, sa inyong breeding pen at sa inyong pugaran. Pwede rin kayong maglagay mga boss sa range area, lalong-lalo na dun sa lugar na binabagsakan ng kanilang mga ipot. Basta't may dahon ng dangla, ang red mites siguradong hindi makaporma.
Ako po ay hindi eksperto, pero eksperyensyado. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now!